of God. Pwede po ba sabihin natin sa ating katabi, kalma? Ayan. At ngayon po, pwede ba nating ipagpag lahat ng mga pag-aalinlangan natin? Yung lahat ng mga anik-anik dyan, ipagpag po natin. At sa araw na ito, Lord, buong todo naming ibibigay sa iyo. Ibubukan namin ang aming bibig para hindi kami mahiyang purihin ka. Hindi kami mahihiya, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang itaas namin sa lugar na ito. Sapagkat karapat dapat ka namin purihin, pasalamatan, ibigin ng buong puso. Salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat magsabi ng Amen! Well, let's lift our voice and I lift our praise to you now. Say, I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can sing. Sing, oh, I love you more than I can sing. One more time, I sing, I lift my voice, I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Never I will say, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Only you will I adore. Sing one more time, I lift my voice, I lift my voice, I lift my praise, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can sing. Sing, I love you. Oh, I love you more than I can sing. Never I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Never I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Only you will I adore. Sing it loud, beloved. Sing, oh, I love you always. Come on, let's sing. Oh, I love you always. We love you, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you. Oh, I love you always. All the voices sing along. Oh, I love you always. Oh, we love you. Oh, I love you always.
to you remain. For you will I adore. Sing on the name. So I believe, your kingdom come, the Son of God, the King of love. Go on, sing louder, I believe. And I believe, your kingdom come, the Son of God, the King of love. One more time, voices. I believe, the kingdom come, the Son of God, the King of love. I believe, the kingdom come, the Son of God, the King of love. Say you believe it. Sing for the whole world to hear it. We know and we declare that Jesus is King. Say you believe it. Sing loud, sing like you mean it. We know and we declare that Jesus is King. Say you believe it. Sing for the whole world to hear it. We know and we declare that Jesus is King. Say you believe it. Sing loud, sing like you mean it. We know and we declare that Jesus is King. Say. Hallelujah! Come on, let's lift up our hands to the God. Woo! In His name, Lord Jesus. Hallelujah. Ang sarap, Lord, na binigyan niyo kami ng boses, pero sa iyo namin inaalay, Panginoon. Masalamat, Lord, binigyan niyo kami ng mga kamay para ipalakpak, itaas sa iyo, Panginoon. And Lord, maraming salamat, binigyan niyo kami ng mga paa, binigyan niyo kami ng mga katawan para isayaw para sa iyo. Kaya Lord, sa mga oras ngayon, we want to pray before we continue singing. Alam po namin na ngayong month na to, inaalala po namin yung ginawa mong pag-ibig sa amin. Which is, binigay mo sa amin ang inyong bugtog na anak, hindi niyo po pinagdamot sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat dahil sa cross, kaya hanggang ngayon, nandito ako, nandito yung katabi ko, nandito yung nasa harap ko, nandito yung mga nanonood sa live streaming ngayon dahil sa pag-ibig mo, sa pamagitan, Lord, na pagkamatay sa krus. Kaya Lord, every time na nagda-doubt kami, every time na natatakot kami, every time that we felt like we're lost, God, please lead us back or guide us back to your cross, Panginoon. Ipaalala nyo ng ipaalala sa amin kung gaano katindi yung ginawa mo sa buhay namin, Lord God, para alam namin kung ano yung purpose namin sa buhay. Lord Jesus. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here. Oh, redemption's here, where your blood was spilled for our ransom. Everything I once held dear, I counted all that's lost. And lead me to the cross where your love poured out. God, bring me to my knees, Lord. I lay me down, rid me of myself. I belong to you.
world became flesh for my sin in there. Now you're instant everything, and everything I was empty. I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, and I belong to you. Oh, lead me to the cross. Let's go to your heart. Oh, we worship you. Sing to your heart. To your heart. Can't leave me. To your heart. Say to your heart, to your heart. Before we continue singing, can we all lift our hands? Sabi po dun sa kanta natin, to your heart, God. Gusto natin na maramdaman natin kung ano yung puso ni Lord. At gusto natin na i-lead tayo ni Lord kung ano yung nasa puso niya. And hindi natin ma-experience yon kung hindi muna natin gagawin yung part natin na mag-beg kay Lord. Actually, kayang ibigay ni Lord, kaya niya iparamdam, kaya niyang gawin sa buhay natin. But sometimes God wants us to move or to take our actions first before He moves to us. Kaya ngayon po, kausapin natin si Lord na, Lord, gusto ko kung ano yung nasa puso mo, yun yung maging puso ko. Kung ano yung nasa isip mo, yung will mo, yung pangarap mo para sa akin, yun yung maging mangyari, Panginoon. Kung ano, kung saan mo ako gustong lumakad, doon ako lalakad, Panginoon. Kung anong gustong hawakan ng mga kamay ko na i-bless, Panginoon, yun ang gawin mo sa buhay ko. Kaya gusto namin, Lord, yung desire mo para sa amin yun ang mangyari at ang hindi ang mga sarili namin, Panginoon. Kaya ngayon, sa mga oras ngayon, let's continue to sing. And gawin natin itong personal prayer po natin sa Panginoon na, Lord, Ikaw, let your will be done. To your heart. Let's go to your heart. 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 To your to your heart, lead me to your heart. You torn our veil, you made a way when you said that it is done. You torn our veil. About my knees, God, burn worship for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sing at the cross, at the cross. I bow my knee where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What
Lord, I lay me down. Rid me of myself. I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross. Pare God, hallelujah. Tunay nga Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa umagang ito. Muli sa pagkakataong pinag-aalok mo sa amin, nagkasama-sama kami, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, paglingkuran ka at ibalik sa iyo, Panginoon, ang glory sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, muli sa isang linggong pag-iingat, pagpapala, sinamahan mo kami, tinulungan mo kami, Panginoon, pinaramdam mo sa amin, Panginoon, ang iyong katangian, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Kaya napakarami naming dahilan para, Panginoon, purihin ka, sambahin ka at pasalamatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming mga katabi, sa kasama namin today. Tunay, Panginoon, isang napakalaking blessing na kami po ay magkasama-sama. Kaya, Panginoon, hinahandog po namin sa iyo lahat ng gawain ito. Binabalik ang lahat ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo. Ngitian mo po yung katabi mo habang ikaw ay umuupo. Amen. So, praise God. Sa umaga po ito, tayo po ay nagagalak at isang karangalan at isang kagalakan po sa atin na kapilin po natin today ang isa pong kamanggagawa, isang lingkod ng Diyos. Isa po ay from Mindoro. Kalimutan ko yung lugar. Mindoro. Sa pong ang father po at the same time ni Pastor Efrain. Si Pastor Rolly. Yan. Tenorio. Yan. Yan. Ang dahilan kung bakit may Efrain Tenorio. Yan. So, hindi nakapagtatakat. Ngayon po si Pastor Efrain ay pastor, no? Tatay niya ay pastor. And of course, tayo po ay nakikigalak po kay Pastor Daddy Rolly sapagkat ang kanyang anak ay gagraduate tomorrow. Yan. So, wow. At sa kanya pong MBA, no? Masteral. Kaya tayo po ay nakikigalak sa pamilya Tenorio. And of course, sa kanyang YP, kay Pastor Jeya. Yan. So, and bilang cheers, tayo po ay proud din na wow, ang layo na po nararating ni Pastor Efrain. Kaya congratulations and patuloy na pagpalain ka pa ng Lord at sa iyong ministry. Yan. So, kamusta mo yung katabi mo? Kamusta ka? Ayan. Pag matagal makasagot ng amen, alam mo na, may pinagdadaanan yan. O, pag hindi ka agad nakasagot, mag-whisper ka agad ng prayer, Lord, pagpalain po, sama mo po siya, tulungan mo po siya. Yan. Okay, para po sa ilang mga updates, ilang mga balita, pagbati, tawagin po natin Prime Leader, Mitz Badangbayan. Good morning! Ayan, di ba? Napaka-bless natin. Dami nating mic. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Thank you, Lord, sa mga blessing mo at sa mga kamay na ginagamit mo para i-bless patuloy ang aming church. Good morning po! Sabi niya, good morning! Ayan, God is good! And all the time? Kaya marapat po na batiin natin ang ating mga magbe-birthday ng March. At ngayong March 12 po, ang may birthday po ay si Brother Cornelio Abesada Jr., 13 po, Aramina Alaban. 14 po ay si Gabriela Helena Agaw, si Gabi. Happy birthday, Gabi. At sa 15 po ay si Brother Abet Pactor. Ayan, happy birthday po sa inyo lahat. Anniversary, ayan, wala po tayong mag-wedding anniversary ngayong week. Kaya po, batiin po natin sila at kantihan ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan.
Happy birthday po sa ating mga kapatiran, maging po yung mga nasa live stream ng mga kapatid natin na mag-celebrate ng kanilang birthday. I-grant po ng Lord ang desires ng inyong mga puso ayon po sa kanyang kalooban. Pagpalain po tayo ng lubos at ang open doors po natin ay matanggap po natin ngayong taon na ito. And we would like to acknowledge po, katulad ng sinabi ni Pastor kanina, ang presence po ni Pastor Rolly Tenorio. Yan po, ang tatay po ni Pastor F. Since birth po yun. Ayan po. Kaya maraming salamat po, Pastor Roy. Welcome po sa aming sa tahanan ni Lord po. Ayan, congratulations din kay Pastor Ephraim. Ayan. At ngayon po, dumako naman po tayo sa ating services. Ang atin pong services every Sunday is only one service lang po tayo, 9 a.m. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ang service natin ay 9 a.m. Ayan. Kaya dapat po maaga pa lang, pine-prepare na natin yan. 8:30 daw, sabi ni Brother John. Dapat nandito na. Pero di ba po, pag tayo ay anak ng Lord, gabi pa lang, pine-prepare na natin, pati yung susuotin natin, alam na natin, di ba? Kasi nandun yung puso natin para umattend agad sa kadate natin tuwing Sunday. Amen? At yan po, tayo din po ay may midweek service. Every Wednesday, 6:30 p.m. po yun. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan ang ating midweek service. Every last Sunday din po ng month, meron po tayong Intercessors Night. Nakaka-bless po yun. Hindi po yun live stream. Pero matindi rin pong ginagawa ng Lord doon. Kaya ini-invite po namin kayo na maranasan niyo po ang blessing, presence at pagpapala ni Lord sa Intercessors Night. Hindi lang po sa Sunday service at sa mga midweek services natin. And welcome po ang lahat doon. Ayan. At meron din po tayong Kids Zone online. Ayan. Every once a month po, every end of the month, nag-upload po ang ating Kids Zone ng mga updates. Napaka-bless din po natin kasi ang mga Kids Zone natin hindi basta-basta yan eh. Pagka kinausap mo, parang mga matured na eh. Diba? At alam din nila, ako po, nabe-bless ako sa mga Kids Zone natin kasi kahit mga teenager na sila, bit-bit po nila yung mga napulot at natutunan nila sa Kids Zone. And, yeah. Kaya may mga testimony po tayo dyan bilang mga parents. Kaya thank you po sa Kids Zone at sa mga teachers nito. At ganun ba, tumako po tayo sa ating prayer fest. Ayan. Ang prayer po natin ay for family, F for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for timely issues. So, dapat po yung mga points na yan ay lagi natin araw-araw sinasama sa ating panalangin. Kasi dyan po papatatagin tayo ng Lord. Hindi po natin alam kung paano yung move na gagawin ni Lord sa bawat isa. Pero pagsama-sama po tayo na nanalangin, grabe po yung pagkilos ng Lord sa mga bagay na yan. At gayon din po sa ating prayer for healing. Ayan. Sa prayer for healing po natin, lagi din po natin, kung prayer fest po tayo, dapat kasama din po natin ang mga concerns nating kapatiran for praying for healing. Para patuloy po na magkaroon sila ng kalakasan at yung kagalingan na nagmumula sa Lord ang kanilang maranasan. Gayun din po, isama po natin sa prayer natin si Pastora Flor Turla. Mother po siya ni Pastora Annie since birth din po. Kaya po, isama po natin siya para yung kalakasan po, agaran, ay matanggap po niya. Kahit malayo po tayo, hindi niya tayo kapiling, pero si Lord, katabi niya lang po yun, kaya madali po ang kagalingan. So, yun po. At sa mga bagay po na yan ay meron po tayong announcement pa, meron po tayong process later after service. At gayon din po, paghandaan po natin ng pagbibigay kaloob natin. Isang testimony lang po para sa pagkakaloob natin ngayon. Kasi di ba bilang isang mother, meron kang mga gastusin na kailangan mong unahin. So last Intercessors Night, napaka-bless nung night na yon. Pumunta ako sa church pwede ako mag-hesitate kasi na yung dala-dala ko, huwag kong ibigay sa Lord. Diba? Huwag kong ihulog para sa Lord at para sa kanyang simbahan. Pero hindi. Pag sinabi ng Lord na kay Lord yan. Kasi papalitan niya yon ng mas higit pa. So, nagpunta ako sa Intercessors Night nung time na yon. Tapos, syempre, may naranasan tayo dong magagandang bagay na binitawan ni Lord at pinakita ni Lord sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Sa sinabi nga ni Pastor F noon,
may bagay na si Lord lang ang kayang gumawa, hindi kayang gawin ng tao. So, nung time na yon, at yung sinabi din ni Brother Albert, yan, yung dream. So, patuloy kang mangarap. Kasi doon may direction, letter D, at sa dulo nun, may move kailangan mong kumilos. So, nung time na yon kumilos ako, kasi ang pera ko po nun is 1K. May pera akong 1K. Lagi yung 1K na yun, laging nagbubunga eh, simula noon pa eh. So, sabi ko, ang tithes ko dapat 10% para kay Lord. So, kinumpute mo yun, iaawas mo yun. So, 10%. So, ang 10% ko nun is 800. So, may 200 pa ako natitira. Yun lang talaga po ang pera ko nung time na yun. May 200 pa ako natitira. Sabi ko, para saan ko ilalagay yung 200? Sabi ko, gusto kong mag-sacrifice para kay Lord. Ang ginawa ko po, in-offer ko siya. So, wala po akong dala na kahit ano pag-uwi ko. At nung time po na yon, wala pa kaming ulam sa bahay, walang pambaon ng mga anak ko. Sabi ko, Lord, alam ko kikilos ka, hindi para sa akin to eh. Pag uwi ko ng bahay, natawag sa akin ng anak ko. Sabi, Ma, dumaan ka doon sa lolo namin, sa tita namin. Alam niyo po, pagpunta ko doon, hindi ko po kasi nakita yung picture sa GC. So may sinend na picture yung mga anak ko, si Joseph at si Sean. Pagpunta ko po doon, alam niyo po, meron po akong isang eco bag na malaki. Tinestimony ko din po ito sa BG eh. May isang eco bag po akong malaki. Pagbukas ko po noon, may isang bucket na Chicken Joy, may isang platter na spaghetti, may isang box na Dunkin Donut. Sabi ko, Lord, grabe ka naman. Umattend lang ako ng Intercessors Night. Nag-tithes lang ako. Nag-sacrifice ako ng 200. Tapos, isang eco bag yung ipapalit mo na may pagkain ng mga anak ko at meron pang pambaon kinabukasan. Di ba? Palakpakan mo natin si Lord. Kasi nag-plan na ako na manghihiram ako na parang panggastos namin. Pero iba kumilos ang Lord eh. Sabi nga Pastor Epe, si Lord lang ang makakagawa ng hindi kayang gawin ng tao. So, di ba? Kaya nakaka-bless ng mga time na yun. Huwag po tayong matakot magbigay sa Lord. Huwag po tayong matakot mag-sacrifice sa Lord. Ang tithes, ang offering, at ang pledge po natin, grabe po ang ginagawa ng Lord yan. Kahit po ako, amazed po ako sa ginagawa ng Lord. At lagi po natin tatandaan, yung verse na pinangahawakan na ibinibigay niya sa atin ay, may utikan ko nang makalimutan. Ayan. Ito po kasi yung pinanghawakan ko, naging devotion ko din to. Mga awit, 126, verse 5-6. Yaon nawang nagsisipaghasik ng luhaan, ay mag-aani ng may sigaw ng kagalakan. Paano po ang sigaw ng kagalakan? Amen! Diba? Siyang lumalabas na umiiyak, na may dalang itatanim na pinhi. Ano po yung binhi natin? Yung tithes natin, yung offering natin, yung pledge natin, yung seed natin, kahit magkano po yan. Wala pong malaki o maliit na bagay kay Lord. Diba? Sabi dyan, dalang itatanim na mga binhi ay uuwi ng may sigaw ng kagalakan. Paano po ulit yan? Amen! Dadala ang kanyang mga bigkis na inaani. So, hindi lang po isang kamay, hindi lang dalawang kamay, kung hindi mahigit sa kayang hawakan ng kamay yung kayang ibigay ng Lord. Kaya magbigay po tayo ng may kagalakan na may puso sa Lord. God bless po. Mag-aakay ako ng mga kaibigan. Sa pagsunod sa'yo'y hindi mananamlay. Bagong bagay ay iyong bubuksan ang pinto. Isisigaw, wala mang pangalan mo. Mawala man lahat ng bagay, di mo ko iiwan sa bahay. Unahin ko ang kalooban mo. Magbibigay, alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa akin ay susunod.
Hallelujah! Magsitiyo po tayo at ihanda po natin ang ating sarili. Dahil dadako tayo sa one of the exciting parts ng ating pagsamba. Kundi magdeklara, Panginoon ko, ngayon sa mga nagnanais pa na matanggap ang kanilang open doors, isigaw natin ito ng may taus-puso na nananalangin sa Panginoon. At sa doon sa mga nakatanggap na, idalangin naman natin ito, ideklara natin ito para sa iba pa nating mga kapatid na nagnanais ng open doors. In 1, 2, 3, 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotion, connections, doors of heavenly blessing, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na binibigay sa amin, na kung saan ito ay, sabi nga, bawat salita naggagaling sa iyo ay isang himalang salita. Kaya sa aming pagdideklara ay kami, Panginoon, ay naniniwalang andun, Panginoon, kayo po magbibigay katuparan at kayo po ang magbibigay katotohanan sa mga salitang ito. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. 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 So, muli nga po, tinamay katabi mo kung nagbago na ang itsura mula kanina. Ayan, so, glory to God, no? Yan, dapat talaga nag-change yung ating, habang tayo nag-worship, nararamdaman natin yung pagkilos ng Panginoon, yung daloy ng pagsamba. Ayan, sabi nga, ang worship ay meron tayong tinatawag na daloy ng pagsamba. Mula sa simula, actually, pag prepare pa lang natin, nasusot natin, dapat nandun na po tayo sa mode, pagbibihis, pagme-makeup, paglalagay ng kilay, everything, dapat nasa mode na po tayo ng worship. Para ng ating pagsama. Lord, yung pagguhit ko ng kilay na ito, handog ko rin po sa iyan. Yan. Amen. Kaya ayusin ko mabuti yung guhit ng kilay ko para sa iyo. So lahat ng gagawin mo, lahat ng preparation, ito po ay handog natin sa Panginoon. Amen. So tayo po nanatili po sa tinatawag nating open doors. O kamusta po yung mga, ngayon na po ba nakatanggap ng mga open doors? Amen. So, yung iba, door pa lang, pero ibig sabihin, meron pang mga S yan. May mga parating pa yan ng mga doors. Kasi ang sabi doon, open doors. Hindi lang open door. Kaya paghandaan po natin yung mga pintuang yan. Okay. And at the same time, nung nandito ang ating senior pastor, isa po ay nagbabasa sa atin ng word para sa atin dito sa SOB Cavite na ito ay Dare to Dream Again. So kaya po ang ating pong napakaganda po ng ating binibigyang pinangahawakan, ini-embrace ng mga salita ngayon, lalo pagkasamahin natin ito. Kaya today, gusto ko po ibabasa inyo, i-share sa inyo ito. Time to dream again. Trusting God to open doors. Amen. Time to dream again. Trusting God to open doors. Yan. So, tayo po panahon para tayo po yung mangarap muli. Sabi nga, kung may mga pangarap ko tayong nawala or parang nahinto siya, pero sabi nga dyan, buhayin po natin yung pangarap na yan. Because, tinan po natin kung paano natin mabuhayin yan. Sabi nga, meron po tayo, lahat po tayo nakaranas ng lost years. Yan, may mga lost years po tayo. O mga lost dreams. Yan. We as God's people sometimes go through what could be termed the lean years. It's a period where it looks like nothing much is happening and sometimes as if nothing at all is happening. Yeah, parang may moment na parang wala naman nangyayari. Parang ano ba yan? Wala naman nangyayari. Yan. So, it can be a very trying period. Yan yung period na kung saan sinusubok tayo, mawawalan ba tayo na mababawasan ba yung ating faith, yung momentum po natin. We sometimes call them the lost years. Lost years. However, kung tayo po mananatiling lumalakad na malapit sa Diyos during such trying times,
Actually, He is still in the business of restoring disappointed and damaged periods of our lives. And He can bring restoration to our dream lost years. Yan. Iba sa inyo, parang ngayon pa lang nakakamit yung mga bagay na hindi nakamit noon. Ibig sabihin, yung lost years na yan, ay hindi pa talaga lost. Ito ay maaring naantala lang na maraming kadahilanan, pero definitely, sabi nga, kung may pinto ang bubuksan ng Lord sa iyo, walang makapagsasara yan. Amen? So, kaya nga, if we allow God's restoration and purposes to be accomplished in us, ang lahat ng ito, buhay pa rin, ang lahat ng ito may pag-asa, kung hahayaan po natin si Lord. No? Nung last Thursday nga ba? Nagkaroon ako ng small BG, mentoring. Wow, ilan man kami, pero ang ganda ng aming sharing. And ang daming mga pangarap, ang daming mga na-confirm na mga pangarap na at passion na unti-unting nabubuksan at muling bumabalik. Kaya kami po ay na-excite sa mga darating na mga araw. Okay, tanong ko po sa inyo, naaalala niyo ba, do you remember the last time you lost something and though it was over? Sige nga, pag tinan nyo nga po, meron pa kayong mga bagay na parang nawala sa'yo? Na feeling mo, wow, it was over. No? Meron, di ba? Pero sabi nga, hindi pa over to unless Lord game over. Okay, pero kung hindi pa sinasabi ng Lord na game over, hindi pa lost yan, hindi pa over. Can you remember how you felt when suddenly someone got you another one or even a better one? Or you found the missing item? Ano yung pakiramdam? Or be ready because, ito po ang ating gustong ibaba, no? Be ready because in this season, God is that someone who will get you something better or help you find what has been stolen from your life. May excited po tayo kasi marami pong gagawin ng Lord. Kaya lang, meron po tayong gustong tingnan muna. Habang sa journey ito, tingnan natin baka ito dahilan kung bakit hindi po natin nawala yung dream na yan o marami tayong lost years. First, beware. Kasi meron po tayong specialized dream tip and destroyer. Gusto ko po kayong bigyan ng warning, beware. Habang tayo po'y lumalakad sa journey ito na marami po tayong dinideklara, beware. Meron pong specialized dream tip and destroyer. Ano po ang kanyang function? Ano po ang kanyang ginagawa? Ano po ang kanyang gustong gawin? So, the enemy is responsible for stealing and destroying. In John chapter 10, verse 10, he carries his plan through spiritual and or physical means. Diba, ang kaaway, ang diablo, naparito para magnakaw, pumatay. Yun ang kanyang purpose eh. Magnakaw, manggulo, pumatay. Kaya meron po tayong tinatawag nating umaagaw ng mga pangarap natin. No? Kaya nga yung iba, bumibili ng tinatawag natin dream catcher. Alam niyo ba yung mga nilalagay sa mga hikaw, na akala nyo parang spider web, ang tawag doon ay dream catcher. Pero hindi po tayo naniniwala doon sa ganon. Yun po ay mga punsoy-punsoy, yun po ay mga ibang ritual. Kaya beware po kayo sa mga pagbili-bili ng mga ganon-ganon kasi baka hindi dream ang makats nyo. Ibang spirit ang makats nyo. Yung tinatawag natin dream catcher. No? Kaya maging careful po tayo. Consider how we tormented. Dito mga natin, consider how he tormented Job. Kung paano niyang pinahirapan si Job, tinanggal niya maraming bagay kay Job, no? This was done spiritually and effects were made manifest in the physical. Job lost everything his body was inflicted. Yan. Maging katawan niya ay nakaranas sa matinding pagsubok. Nawala yung ari-arian niya, yung yaman niya, mga mahal niya sa buhay, mga kaibigan niya. Ang isa pang matindi dito, hindi pa natapos doon. Binigyan pa siya ng nakaramdaman ng hirap na natuwa ako, parang pili ko reporter ako, nandiyan lahat ng mic, no? Oo. Parang muntik na ako mag-report, no? Magandang hapon po sa inyo lahat. Ano po wala? Meron po bagong balita. Oo. May nagkakagulo po sa loob ng SOB, Cavite. Yan. So, salamat, no?
Wow, talagang bumabaha tayo ng microphone ngayon. At babalik na po tayo sa ating mensahe. Ayan, okay. So, ang tanong natin, no, Job lost everything and his body was inflicted. Tayo nga minsan, nawalan lang ng pera sa wallet, parang, wow, kamatayan na. Nawalan lang ng sukota, mamamatay na. Oh, nawalan lang ng konting bagay, parang wala na. Nawala lang yung FB, mamamatay na. O, sino sa inyo no isang gabi, akala nyo end time na. Akala nyo nag-rapture na. Hindi po, FB lang po yun. Yung Facebook lang. Napapaghalata yung ang buhay ay nasa sa social media. Talagang di nakatulog. Talagang ni-research lahat, no? Ano kaya ito? Na-hack kaya ako, na-hack. Yung pala, lahat pala yun, no? Di ba? Pero sa totoo, ang dami na apektuhan. Amin, amin. Di ba? Di ba? Di ba? Akala nyo na-hack na, no? Lalo po tayo sa church, nagka-trauma na tayo dyan kasi yung Facebook, yung unang Facebook account natin, na-hack yun eh. Kaya connect agad kami ni Iman eh. Ano ba to? Na-hack ba ulit tayo or what eh? So, kasi noon, nung na-hack tayo, kami yung mga unang nawala eh. Pero praise God, pinaramdam lang, at pwede naman pala tayo mabuhay kahit walang social media. May namatay ba? Condolence kung meron, no? Okay, so, kaya mata natin, ang dami mga bagay na inaagaw ng kaaway. Kaya beware, meron po talagang taga-agaw ng mga pangarap. In the physical, Genesis chapter 14 gives account of where Abraham's nephew, Lot, si Lot, together with his goods, were taken by enemies that attacked Sodom and Gomorrah. Si Lot din, nakaranas sa matinding pagsubok. So another familiar story is an account of David in 1 Samuel chapter 30, na kung saan marami pong manawala kay David, mga tao niya, and even yung kanya anak na pinag-pray niya, ay nawala. So makita natin, may mga bagay, hindi lang po tayo, kundi marami po nakakaranas ng ganito. Pero maganda po dito, ang dami rin pong binabalik ng Lord. Kaya nga po tayo na-excite tayo every year, may bagong word tayo. May bago tayong naabangan na kung saan dinideklara natin at ito naman ay pinararanas ng Lord sa atin. Amen. In Joel chapter 2 verse 25, sabi po dito, Joel 2:25, I will restore to you the years that has been eaten. This is the year you get it all back. Wow! Sa Tagalog, at aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain. Ito ang taon na mababawi niyong lahat. Amen. Amen. No? Meron ba dito nung nawala yung Facebook nung gabing yon? Nagtampo yung boyfriend-girlfriend nyo? Nakakala, hindi ka na kumunik, parang, oo, meron ba ganon? Nagkahiwalay dahil lang doon sa bagay na yan. Ito, napakaganda ng word na binigay ng Lord, no? At aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain. Ito ang taon na mababawi niyong lahat. Okay. So yung mga taon na lumipas na parang maraming mga bagay na supposed to be para sa iyo, ay nawala ito, isasauli ng Lord. Yung mga ninakaw ng kaaway, isasauli ng Lord, no? So whatever your case might be, you serve who can restore and or help you to recover your dreams. Kaya tuloy ka lang po sa paglilingkod sa Panginoon na kaya mag-restore ng lahat ng bagay ito. By our own, di po natin kaya. Kinain na nga eh. No? Kahit na gawin natin, minsan nahirapan tayo. Pero sabi nga, whatever your case might be, you serve to God who can restore and or help you to recover your dreams. From eternity to eternity, He is God. He is not limited by time and space. His power to work today can also restore what was stolen dream from the past. Ano ba ang ginamit na strategy ng kaaway para mawala yan? Para lalo po tayo maging aware. Una, discouragement. Panghihina ng loob. Iba sa inyo, parang ganito nung nawala yung FB Gumanyan, no? Panghihina ng loob. Discouragement. Sa mga strategy ng kaaway, dinidiscourage ka. Hindi mo kaya yan. Hindi na mababalik yan. Hindi para sa yan. Dinidiscourage ka eh. Pero sabi nga, ang Lord naman lagi tayo ni-encourage. Hindi. We can do all things to Christ who strengthen us.
Pagkasama natin ng Diyos, magagawa natin lahat ng bagay sa ikabubuti po natin. O may mga bagay naman sasabi ng Lord, all things work together for good. Okay, nangyayari sa yan, pero abangan mo lang. Iti-twist ng Lord dyan from negative to positive. O nung Wednesday, no? Yung mga testimony ng Wednesday, no? Si Hali, oh, by this coming Wednesday, lilipad po siya. Manananggal po yan eh. So, papuntang Malaysia. Bigyan siya ng opportunity ng Lord na ibilang siya, supposed to be, noong una hindi siya kabilang doon sa mga nasa company na papuntang Malaysia, pero mali sila eh. But the dulo na-realize sila na isama siya. Kaya ngayon, tama na sila. Oo, kasama na sa Malaysia. Amen? So, praise God. Now, may mga pangarap na binuhay. Nakwento niya yung unang sakay niya ng eroplano. Ako, kiniwento ko rin po. Alam niyo po ba, unang ko sakay ng eroplano? Sa Fiesta Carnival. Sa mga medyo kaedad ko ng konti, inabot yun eh. Sa Cubao, di ba? Fiesta Carnival. Yung parang nasa peryada na sumasakay ka ng eroplano. Yung po, kauna-unahan ko sakay ng eroplano. Wow! Pero after that, no, inangat ng Lord ng level ng pagsakay ng eroplano. Oh, si Pastor Rolly, no? Last sakay ng eroplano, sabi ni Pastor F, ilang years? 40 years. O kahapon, nakasakay uli ng eroplano. O susunod yan, hindi na pang Pilipinas yan, pang ibang bansa na yan. Di ba? So, pangat ang level eh. Si Lord, hindi po mapahing na ganyan level lang. Huwag lang po tayong ma-discourage. Patuloy lang tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Si Lord, bahala sa mga pangarap mo. Amen. Pangalawang ginagawa ng kaaway, yung tinatawag nating voices of failures or defeat. Dinidiktahan ka ng kaaway sa sabing, hindi, failure ka. Pinanganak ka sa sama ng loob. Wala kang kwenta. Hindi ka naangat sa buhay. No, isa kang malaking kamalian. Yan. Yan ang mga bulong ng kaaway, isa kang malaking kamalian. Yo? So, talunan ka, wala kang pag-asa, takot kang sumulong o lumaban because narinig mo yung tinig na yun eh. Di ba? Yun yung minsan nagpapabagsak sa atin, yung matinding tinig na nagsasabing, hindi, tayo po'y talunan. Another one is destroying your true identity. Ayan. Ang ginagawa ng kaaway, sinisira yung totoong identity mo. Nilalagyan ka ng mga issues, binibigyan ka ng mga issues kahit hindi totoo, lalagyan ka ng issues ng kaaway sa pamamagitan ng mga chiwariwap, yung mga tinatawag natin mga matabilang dila. Nilalagyan ka ng ibang identity, nakakasira ngayon sa ito. So ito yung mga agent ito, ito yung mga agent ni ng kaaway, ang dami mga agent niyan eh. Ayoko nang gamitin yung word na marites kasi kawawa naman yung mga pangalan ng marites na hindi naman talaga sila marites. Di ba? Supposedly, ang marites ay galing sa salitang Maria Teresa na kinuha, hinango yan kay Mother Teresa. Pero dahil sa matatabilang dila, pumangit, naging marites, yung mga madadaldal. No? Di po? Yung mga, yan, ginagawa ng kaaway, nilalagyan tayo ng ibang identity, ng ibang kawangisan o ibang dinidigay sa ating pangalan para po tayo unti-unti ma-destroy. Pero alam naman natin kung sino tayo. Lalo kung alam mo, kung sino ka sa harapan ng Diyos, hindi ka dapat matakot. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kapitan mo ang Tatay Diyos, si Papa God. No? Ano mga bagay niyan, kaya po tayong pabiran at proteksyonan ng Panginoon. In 1 Samuel chapter 30 verse 6, 1 Samuel chapter 30 verse 6, ayan, si Pastor Rolly, bilang kamanggagawa, nagkakaintindihan kami, no? Nakakaranas kami ng mga iba't ibang klaseng pagsubok sa loob ng simbahan. No? Kaya, minsan, noon, dumating ako sa point, sabi ko, mag-change na ako ng career. Pastor, sabi ko, magbibitiw na ako sa pagkapastor. Magbe-veterinaryo na lang ako. Mas madali pang hawakan ng hayop. Pag naging loyal sa iyo hayop, talagang kahit siya ka nandoon, pag uwi mo pa lang, gumagano ko na yung buntot ng mga aso, di ba? Oo. Minsan, mga tao, pagdating mo, nakangiti sa'yo, pero yung buntot talagang parang gusto ka nang sakalin, no? Sabi ko, Lord, parang gusto ko na yata mag-veterinaryo. Sa dami ng iba't ibang pagsubok. Pero sabi nga, iyan ay mga estratehiya ng kaaway para ikay guluhin, mawala ka sa focus.
Pero sabi sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan, nagpagbabatuhin siya. Dahil sa sama ng loob sa pagwala ng kanilang mga anak. Imagine mo, even si David, isang kahangahangang hari, may mga naranasan ding issue. Imagine mo, no? Dumating sa point na siya ay balisang-balisa dahil ang dami naulinigan niya o nagbabanta sa kanyang buhay. Nga siya ang sinisisi pagkawala ng kanyang mga anak. Amen? So, another one is voices of defeat. Ayan. Voices of defeat. David recovered his lost strength. Ito ang ganda lang po dito. Meron tayong mga voices of defeat o discouragement, but thank God, like David recovered his lost strength. Nung panahon na siya po ay nawala ng kalakasan, si David, lapit ka agad sa Lord eh. Kahit nung nagkasala sa, ano panalangin ni David? Lord, restore to me again the joy of my salvation. Ang kailangan lang, tulad ni David, may pag-amin. Tulad ni David, may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Lord, nagkasala ako. Wala po yung kaligayahan na aking kaligtasan. Kaya Lord, this is my prayer. Restore to me again the joy of my salvation. Nung nawala yung joy niya, kasi yung pinagpe-pray niya, nag-fasting siya, yung anak niya, sa pagkakasala, may sakit. Pinag-pray niya, kaya lang, namatay pa rin. Pero ang ganda kay David, na-restore yung strength niya. Sabi niya, Lord, okay. Pagkatapos namatay, kumain na siya. Bakit? Kasi, ibig sabihin, nagpasya na ang Lord eh. Ang laki ng tiwala niya kay Lord eh. Naglambing siya, nanalangin siya, pero nung hindi talaga para sa kanya, balik uli siya sa dati. Kain siya, kasi alam niya, Lord, I know, yung plano mo, best pa rin kaysa plano ko. No? Kaya, David recovered his lost strength. Ngayon, meron tayong tinatawag nating identity crisis. The effect of stolen identity. No? Kaya kailangan magkaroon po tayo ng, instead of identity crisis, identity in Christ. Kasi yung identity crisis, kakainin ka ng buong buo niyan, unti-unti kang ngunguyain yan, parang hanggang sa durog na durog ka na. Pero ito mas maganda. Huwag po tayo mag-focus sa identity crisis. Mag-focus po tayo sa ating identity in Christ. Amen. So, amen. So, una, ang gawin po natin, our identity in Christ, na tayo mag-focus. Who are you? Sino ka? Sino ka? Sabi ng kanta, ako si Superman, pagkasama kita. Di ba? Sino ka? Tunay na baliw. Oh, sino ka? Sino ka? Apat, makita natin, our identity Christ is the solution for identity crisis. Para mawala yung identity crisis, ang solusyon po niyan, maging maliwanag yung ating identity in Christ. Yung connection natin, yung ating pong relationship kay Christ. Sapagkat siya po talaga ang magbibigay ng matamang imahe, tamang karakter, at tamang buhay sa lahat po sa atin. Ngayon kung may warning, pangalawa, ito po i-master po natin. Master the truth about God. Master the truth about God. In Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Ulitin ko po every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Sino po dito? Napatunayan nyo na salita ng Diyos ay totoo at buhay. Na naranasan nyo yung salita niya, ay naranasan nyo nangyari sa buhay nyo. Amen. So hindi naman po siguro tayo babalik sa church, hindi tayo babalik sa gawain ng Panginoon, kundi natin napatunayan, buhay ang salita ng Diyos, buhay ang kanyang pangako, buhay ang ating Diyos. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, nagagawa niya. May mga bagay tayong hindi dinadalangin, pero pinagkakaloob niya. Kaya kung may mga bagay man tayong pinagpray, hindi niya binigay, wait lang. Huwag kang magreklamo. Kasi meron naman siyang bagay na hindi mo pinagpe-pray, binibigay. Sino po kagabi dito, nagpray kayo, gisingin kayo ngayong umaga? Every night ba, pinagpe-pray niyo, Lord, gisingin niyo ako bukas? Oh. Mas marami pinagpipray nyo, Lord, bigyan mo kami bigas bukas, bigyan mo ulam bukas, pabaon ng anak ko. Lord, ingatan mo yung anak ko. Lord, di ba? Di ba? Pero yung sabihin mo, Lord, and
gisingin mo po ako bukas ng maga. May ganon? Yung totoo. Pero bakit ginising kayo ng Lord? Hindi nyo pinag-pray, ginising kayo ng Lord. Palakpakan mo si Lord, di ba? So, ibig sabihin, maraming mga bagay, hindi mo man ang pinag-pray, binibigay ng Lord. Kaya kung may mga bagay na hindi binigay sa iyo, wait lang, baka may purpose ang God. Hindi pa kayo yun, kasi pag binigay sa iyo, magagastos mo na kagad. Pag binigyan ka ng 1 million ngayon, kating-kati kamay mo, shopping ka na lang. Wala ka kasing plano eh. Kaya ginagawa ng Lord, piniprepare yung puso mo, piniprepare yung mind mo, pag binigay sa iyo yung mga milyong hinihingi o yung blessing para sa iyo, prepare yung mind mo. Unang-una, anong naisip mo pag binigyan ng 1 million? Tinga, pag po kayo na nanalo ng 1 million, o may dumating na blessing sa inyong 1 million, ano unang niyo pong gagawin? Ano po unang niyo gagawin? Tamo, pagkakasabi pa lang, talagang tight na tight eh. Hirap na hirap eh. Tight. Di ba naman? Tight. Di ba? Ano unang gagawin nyo? Ayan, nako. Yun. Di ba? Sabi ko po sa inyo, pag nangangarap po tayo, sama natin lagi pangarap si Lord, no? Para mas madali niya ibigay. Kasi pag para din sa kanyang glory, hindi makakatanggi ang Lord kasi dadali mo yung ganyang glory. Ayan. Kaya nga yung sasabi doon eh, kaya hindi binibigay, wala ka pang plano, maliwanag. Baka ang plano mo lang, magsashopping, bibili ako ng mga dress, bibili ako ng mga pangkilay, yung pangguhit ng kilay, ibang yung mga high-tech na, yung pag ginano mo lang, guguhit ng kusa. Ayan, hindi na ako mahirapan, nagkaganon. Hindi, pag dinikit mo lang, kukusa na sa maguguhit, mga ganon. Oh, hindi ka nagagamit ng tsinelas o sandok para hulmadong-hulmado. Ayan. So, anong gagawin mo pag pinagpala ka ng Lord? Anong gagawin mo pag pinromote ka? Yun eh. Kung ipopromote kita sa trabaho, anong gagawin mo? Yun nga eh. Wala kang gagawin pa, wala kang plano. So, paano ka bibigyan ng Lord? Oh. So, kaya dapat, i-master natin yung mind na kung saan connected kay God. So, God's gifts and His call, God's gifts and His call can never be withdrawn. Wow. In Romans chapter 11, verse 29, Romans 11:29, yung gift at yung calling ng Lord, hindi niya ito binabawi. Okay? In other words, God will never take back or steal what He, out of His abundance, gives you. Kaya nga sabi doon, yung pinto ang bubuksan ko sa inyo, walang makapagsasara niyan. Okay? Actually, ang matinding kalaban natin, ano ko sa inyo, ang matinding kalaban natin, minsan tingin natin, kapitbahay natin, biyena natin. Oo, baka may problema sa biyenan, ako po, wala po akong problema sa biyenan ko. Oo. No? Sabi, kapitbahay, biyenan, asawa, yan, boyfriend, girlfriend, o yung kasamahan ko sa trabaho, yan. Ano ba yung mga nagigiyad lang na yan? No? So, sabi nga, it's time to calm down and relax so that you can see God's strategy. Ang tendency kasi gagawin natin kapag nagkakaroon tayo ng matinding problema, struggle tayo, isip tayo ng isip. Kaiisip ba may pumapatak na pera? Kung bawat isip pumapatak ang pera, sige, mag-isip ka na mag-isip. Pero kung isip ng isip ka, ang pumapatak sa'yo, taas ng taas ang BP mo, tumigil ka. Kalma lang. Kaya it's time to calm down and relax so that you can see God's strategy. Makita natin yung kanyang strategy. Dito, sa 1 Samuel chapter 30, verse 6, isang mga strategy na ginagawa ni David na gusto po natin kunin, David strengthened himself in the Lord, his God. Pag ikaw'y nanghihina, una-una mong gagawin, pumunta ka sa Diyos na makapangyarihan. Diyos ng pagkapala, Diyos na kalmado, Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Tulad ni David, every time na siya dumarating sa law, season ng kanyang life, ang ginagawa niya, lumalapit sa Panginoon. Lumalapit sa Panginoon. Bumabalik siya sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng lakas.
Sabi nga ni Bill Johnson, to live in courage requires encouragement, and sometimes the only one to encourage you is you. Okay? Bukod sa Diyos, no? To live in courage requires encouragement, and sometimes the only one to encourage you is you. Kasi, on the other hand, ang pinakamatinding kaaway, hindi yung katabi mo, hindi kung sino man tao sa paligid mo, ang pinakamatinding kaaway na meron ka ay ang sarili mo. Ikaw ang nagpapasya. Ikaw nagbibigay ng pahintulot sa mga bagay-bagay. Kung di mo iaalaw, hindi talaga totally mangyayari yan. Halimbawa, pinag-aaral ka, kung hindi ka nakatapos, dahil pinag-aaral ka naman, sino may kasalanan? Yung teacher? Teacher ko po kasi ang hirap magturo eh. Wow. Ang daming graduate, dumaan sa kanya. Bakit nalampasan? Ibig sabihin, problema ikaw. Hindi mo pinagsikapan. Di ba? Hindi mo hinugot yung kagaya ng kanilang pagsusumikap. Talagang, hindi, kakayanin ko ito. Sa mga natin, madalas po nagiging problem natin sarili din mismo natin. Kasi tayo nagpapasya. Kung nanghihina ka, saan ka dapat kakapit? Kumapit ka sa mga kantang nakakaiyak. Manood ka ng mga soap opera na talagang puro away, puro agawan ng asawa, puro asawa ng asawa ko. Ano ba yan? Eh may problema ka na nga sa asawa mo, panunod ka pa ng ganon, eh di parang pinapamper mo yung nararamdaman mo. Sabi na nga, talaga yun. Tapos parang kumukuha ka na idea siguro. Tapos umuwi asawa mo, ganon nga. Confirm. Saan mo kinuha? Sa soap opera. Di ba? So makita natin, no? Wag ganon. Dapat puntahan natin tulad ni David, balik tayo sa Diyos. And then, of course, dare to dream your lost years. Huwag kang pumayag na lost yan. Bangon ka, muli, mangarap ka. Di ba? Sabi nga, dare to dream again. Tayo po bilang church, binubuhay natin yung dream natin na one day magkakaroon tayo sariling lupa, sariling building. Imposible? Hindi imposible. Kung lahat po tayo isa, adikain po natin, desire po natin ito, magiging pangarap natin ito, hindi imposible. Kasi kung tayo lahat magtutulong-tulungan, no? Ito po, no? Kinuwento ko nga po sa inyo last Sunday, no? Yung isa nating pastor, nagkwento nga niya, may nag-bless sa kanila, isang member, 2 million. Ibig sabihin, hindi lang 2 million ang pera niya. Diba? Ibig sabihin, bili sila. Kung yung katabi mo, pagpalain kaya ng Lord ng 5 million, ano kaya ang gagawin sa 5 million? Magkano kaya ibibigay kay Lord? Amen. Halimbawa, dito po sa kapulungang ito, yan. Naghahanap ng bibigyan ng 5 million sa isang kondisyon. Yung 2 million, bibigay mo sa church. Ang dali, ano? Kasi 3 million pa, no? Nagbago isip ng Lord. Meron akong dinong bibigyan sa isang kondisyon. Yung 3 million, bibigay sa church. Nangangaunti na po sila. Lord. Nagbago isip ng Lord. Pagbibigyan ko dito ng 5 million, yung 4 million bibigay sa church. Mali sa kanya. Nang narinig ng Lord yung amen niya, sabi niya, ang ganda. Gagawin ko ng 10 million. Kasi kaya pala niyang ibigay yung 4 million sa church. Marami na po nag-left the group, Lord. Patawarin mo po sila sapagkat hindi po nila nalalaman ang kanilang ginawang pagpapasya. Yan. So, malay nyo, meron nga talagang ganun si Lord. Tinindan yung heart mo. Nang narinig yung heart mo, ganito. Kaya nung nag-challenge si Pastor Amalu, sino dito ang magpe-pledge? May mga nagtakas ng kamay. Palakpakan yung sarili nyo. Naniniwala ako, yung blessing ng Lord, hindi mo ginawa yan just for the sake, gusto mo ng maraming pabor kay Lord. Ginawa mo kasi gusto mo yung heart mo tulungan ng church. And si Lord, pag ganun nakitang heart, what is 1,000, what is 2,000 kay Lord?
kaya niya ibalik yan, bigay sa iyo more than that. Amen? So, kaya, gawin lang po natin part natin. Si Lord po, matinding panatuwa yan eh. Matindi po siya pa nagbigay ng pabor, nagbigay ng tip si Lord, no? Okay, so, gawin po natin, rejoice in the Lord. Come on. Rejoice, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Pag po tayo ay parang piling po natin nalolos, marami nawawala sa atin. Isang armas na ginagawa ni David, naglagi siya nandun sa rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Malungkot ka, rejoice in the Lord. May problema ka, rejoice in the Lord. May pinagdadaanan ka, rejoice in the Lord. Magpatugtog ka lang ng mga bagay na nabibigay papuri sa Lord. Makagugulat ka na lang, ma-amaze ka na lang. Nandiyan yung kanyang provision. So when we struggle with difficult periods in life, the lost years, it could well be a time of sadness, tears, and questions. However, in Isaiah 54 verse 1, says, "Sing, O barren woman, burst into song, shout for joy. When God's full recovery comes in, He will renew your joy as well as the song that may have been stifled in your life." Come on. In Joel chapter 2 verse 23, "Be glad, O people of SOB. Rejoice in the Lord your God, for He sends you abundant showers." In Psalms 126 verse 5 says, "Those who sow in tears will reap with songs of joy." Mapapakanta ka sa saya. Amen. Look at that, no? Na-amaze ako, yung word kanina doon sa, yung verse na ginamit ni P.L. Mitch kanina sa offertory, ganda, di ba? Yung napapaiyak ka. Sino po dito yung may mga pagkakataon napapaiyak ka sa pagbibigay mo sa Panginoon? Ako, napiyok na nga ako, you know? Napapaiyak ka yung bang, hirap talaga eh, parang, pero binubulungan ka ng Lord. Sino din na-experience yun na, meron kang pera, pero sabi ng Lord, ibigay mo kay ganitong kapatid. Ganon ka ng ganon, no? Pinapagpag mo yung bulong, parang gusto mong ipagpag yung, ganon ka ng ganon, para yung tinig mawala eh. Sino naka-experience ng ganon? Kami po, linggo-linggo na-experience po namin yun eh. Bubulungan ng Lord, abutan mo nga si ganito. Abutan mo nga si ganito. Abot kamay na pangarap na. Abot kamay na pangarap. Di ba? So, hindi ka naman ganun karaming pera, pero hanggang sa bandang dulo, nararamdaman mo naman na yung joy. Kahit merong nawawala sa iyo, pero pag nakita mo yung inabutan mo, ang ganda ng ngiti niya, yung ngiti niya, parang naabot niya yung kanyang pangarap, di wow. And after that, ipapanisay ng Lord, higit pa doon sa binigay mo. Sabi nga ni Pastora, Pastor, ang daming anak dito eh. Yun po talaga eh. Ano ng Lord eh. Sarap naman ang feeling. Ibig sabihin, ito lang yun eh. Pag po kayo nakapag-aabot, ibig sabihin, hindi ka namang gipit na gipit. Noong una, out of gipit, ginawa mo yun, pero badad dulo magulat ka, binibigyan ka ng Lord ng sobra para makapag-bless ka. Ito, bibigyan ko po kayo ng sample, no? Yung iba, nagka-question about sa seed, no? Yung seed, saan kaya napupunta yung seed na yan? Ayan. Yung iba, kinaigita pa yung seed, no? Oo, si Pastor, sinuma pa hanggang isang taon. Ito seed na tatanggap ni Pastor. Paano po niyo nasuma yung seed? Hindi nyo nga alam kung magkano yung seed. Hindi nyo nga alam, minsan pag binigay sa akin, pambili ng captain seed, eh. Ayan, yung mga prime leaders natin. Dumating sa point na pag pinag-speak ko ng midweek, yung seed, kanila yan eh. Pero ang naging attitude po natin, kapag may seed, naghahanap ka ng bibigyan ng seed. Nung time po na yung ating pong isang church sa Carissa ay talagang after ng pandemic, sayad. Yung seed po natin, napupunta po doon. Napupunta po sa ating mga lingkod doon. No? Kung sino man yung nag-speak na nabigyan ng seed, ang inisip kagad nila, iaabot ko kay pastora ganito, aabot kay pastor na ganito. Yun po nanggagaling, napupunta yung seed. Kasi kaya ka binibigyan ng Lord ng higit, kasi sabi nga, binibless tayo to bless others. Amen. Kaya lalong sumasaya ang buhay. Hindi lang ikaw masaya, pati iba sumasaya. Kaya kung tayo sa panalangin natin sa pagkain, anong panalangin natin? Lord, thank you for this food.
No? Continue to bless us. Bless others as you bless me. As you bless us, bless others. Yung bago mo isuwi pagkain, Lord, nawa po yung pagkain tinanggap ko ngayon, sana yung iba matanggap din. Di ba? Yun yung masarap yung hindi mo lang iniisip sarili mo, iniisip mo ang kapwa mo. So those who sow in tears will reap with songs of joy. Kung sa tingin niyo, paglilingkod niyo, nakakaiyak, nakakapatak ng luha, tuloy ka lang. Kasi doon, ang dulo niyan, mapapakanta ka sa saya. At sa ginagawa mo, na ikaw, kahit medyo mahirap, pag ginagawa mo yan, bandang dulo, eto mangyayari sa iyo. Tapos dinideklara mo sa bahay mo, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hinahakot mo yung mga anak mo kahit mahirap. Eto po, ang pwede mangyari sa inyo. Na wala man siya, pero darating sa bahay nyo, ang bahay nyo ay magiging tahanang pinakamasaya. Di ba? Nawala man sa ere, bakit nawala sa ere? Kasi pumunta sa bahay nyo ang spirit ng tahanang pinakamasaya. Amen, amen. So sige, tuloy po tayo. Nag-get po ba natin? And according sa information, sa isang kwento na nabasa ko po, no? Kilala niyo si Fanny Crosby? Maybe hindi. Fanny Comics, ang alam niyo ba? Fanny Crosby. Siya po isang, nabulag po siya. Ang pagkabulag po niya because of tinatawag nating medical mishap. Pero instead na siya po ay magmukbok at instead na siya po ay talagang maghanap ng ikasisisi or whatsoever, ang ginawa po niya ay ginamit po niya niyang challenge ito. So she could have easily allowed the circumstances and the challenging years that followed to kill her joy and remove the song in her heart. However, she allowed God to work His plan through what seemed like a tragedy with no bitterness in her heart. And today, yung pong kanyang mga obra maestra ay pinakikinabangan ng maraming churches. Marami po siya naisulat ng mga awiting himnaryo. Isa na po dito yung tinatawag natin Blessed Assurance. Imagine mo, bulag po siya. Kung tutuusin, parang pag gano'n nangyari sa iyo, parang gusto mo na isumpa ang buhay. So, isulat po niya yung Blessed Assurance. It is also said that although she was blind, Fanny spoke about vision and sight in most of her songs. Bulag siya, pero sa mga kanta niya, more on visions. Ang laman ng kanyang kanta, vision and sight in most of her songs. For example, yung Blessed Assurance. Sa kantang ito, makikita po natin dito yung word na visions of rapture now burst on my sight. Tapos, watching and waiting, looking above. Yan. Yung kantang yan sa imna, yung Blessed Assurance, Jesus is mine. Pag inaawit mo, talagang kikilabutan ka. Kahit hindi mo siya kilala, hindi mo kilala yung gumawa nito, pero mararamdaman mo yung spirit na dumadaloy, yung visions na nandun sa kanya kung bakit nasulat niya to. Kaya in spite na siya ay, kaya po sa ating mga pagsubok, huwag po tayo susuko. Tulad ni Fanny Crosby. Kapit tayo sa Lord, bibigyan ka ng Lord dahilan bibigyan ka ng maraming dahilan ng Lord para maging masaya at dahilan para ngumiti. Pangalawa, carry His word. Bibilisan ko na lang po. Carry His word. Yan. And carry His word, sa kanyang word natin yung mga promises. In verses 2 to 3, carry the words. Ibig sabihin, enlarge, stretch, wide, do not hold back, lengthen, and strengthen. So all these words carry a connotation of large expansion, which is what God's full recovery and restoration will accomplish. Paghawak po natin sa salita niya. Kaya kung ikaw nagdi-devotion, mahirapan ka pabagsakin. Kung ikaw talaga sincere na ginagawa mo yung devotion mo, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, ninanam na mo yan, mahirapan ka pabagsakin kasi punong-puno ka ng spirit of restoration, a strength na nagmumula sa Panginoon. Okay? So, then another one, His word of assurance. Panghawakan po natin yan. The promises of God, health and healing, happiness, hope, prosperity, increase, eternal life. Marami po sa mga pangako. And of course, sabi nga in Revelation chapter 3 verse 8, I know your deeds. See, I have placed before you
an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Look at this. Yung mga sinasabi, yung mga bubuksan ng Lord ng pinto na hindi walang makapagsasara, ito yung mga taong alam niyang matindi yung pananampalataya, matindi yung desire na mapaglingkuran ng Panginoon, magampanan yung tungkol. Sabi niya, I know your deeds. I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word. Yet you have kept my word and have not denied my name. Kaya kung ikaw ay pinapanatili mo yung salita ng Panginoon sa iyo at hindi mo sa dinidinay sa buhay mo, ang pagdinay hindi ko po sa kilala, hindi lang yon. Bisa sa kilos natin, sa desisyon natin, sa priority natin, pwedeng dinidinay natin siya. No? Pwedeng dinidinay natin siya. Minsan, halimbawa, masyado tayong nagiging, masyado tayong nagiging famous sa ibang lugar, pagdating sa church, ano yung nagiging bibigay mo? Lahat inaako mo yung trabaho sa trabaho mo, sa trabaho mo, pagdating sa church, may binibigay ka pa man lakas. Lahat ng skills mo, lahat ng galing mo, lumalabas sa trabaho, no? Pagdating sa church, ano? Pag binigyan ka ng responsibility, nagagampanan mo, or pagod ka na, or wala akong time. Pero pagdating sa trabaho, wow, lahat inako mo at hindi mo trabaho. Iyon ay pwedeng dinideny mo ang Diyos. Hindi lang sa word, pero sa gawa mo, decision mo, dinideny mo na ang Diyos dapat priority mo sa buhay. Nung wala ka pang trabaho, sa Kanya ka humingi. Nung binigyan ka ng trabaho, balikan mo siya ng pagpapasalamat. Balikan mo siya ng paglilingkod. Hindi yung pagdating sa nabigay na sa'yo, Lord, busy ako eh. Busy po ako eh. Ganun ba na? Sige, next time na tumawag ka, busy rin ako. Hindi po ito pananakot. Isang katotohanan po ito. Kasi, si Lord, panagpala, nagpapala. Pero pag gusto niya mamamalo rin siya. No? Ako, ito din po sinasabi ko sa mga sa ministry. Bigyan niyo din ng time para sa Panginoon. Gaganda ng mga performance. Nakita mo sa Facebook, ang daming mga, wow, nagagawa eh. Sana, kay Lord, nagagawa din. Sana, kay Lord, nadadagdagan din. Sana, kay Lord, bigay din yung best. Tama? Because sabi ng Lord, I know your deeds eh. Kahit hindi sa Facebook, kahit hindi sa mga bagay, alam ng Lord yung ginagawa mo. Kaya nga sabi niya, kita ko to, faithful to, I have placed before you an open door that no one can shut. Mahina ka, pero yet you have kept my word and have denied my name. Marami pa akong pinto ang bubuksan sa iyo. Especially because ang taon po natin is the year of open doors. So dare to dream again, mga kapatid. Dare to dream again. Are you carrying any shame from your past or maybe from your youth? Does the recent past show many days you felt humiliated? Huwag po tayong tumigil. Kahit mga meron ganyan. Isaiah 54 verse 4, 5, and 6. Have no fear, for you will not be ashamed or without hope. You will not be put to shame, for the shame of your earlier days will go out of your memory. Wow, Lord, thank you. Lahat ng kahihiyan mo nakaraan, tatanggalin nila sa memorya mo. Kasi hanggat nandyan yan, hindi ka makamove on eh. Kaya sabi nila, tatanggalin ko sa memorya mo. For the shame of your early days will go out of your memory, and you will no longer keep in mind the sorrows of your widowed years. For your Maker is your husband, the Lord of armies is His name, and the Holy One of Israel is He who takes up your cause. He will be named the God of all the earth. In verse 6, for the Lord has made you come back to Him, like a wife who has been sent away in grief of spirit. For one may not give up the wife of one's early days. Isaiah 54 verse 4, do not be afraid, you will not suffer shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the
shame of your youth, and remember no more the reproach of your widowhood. Our God has the amazing ability to restore us from our shame and failures. In Joel chapter 2, verse 26 says, "You will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed." Mga kapatid, sa umagang ito, keep on dreaming. Patuloy tayong mangarap. Sabi nga, time to dream again. But of course, trusting God to open doors. Kung pili nyo parang hindi nyo nararamdaman, pili nyo parang hindi mangyayari. Hindi. Tiwala tayo sa Diyos. Kasi ang pintuang yan, para sa iyan. At hindi hayaan ng Lord na maisara ni naman. Kapit tayo, magtiwala tayo, tuloy tayo, and give our best to our Master Jesus. Tayo po lahat ito ngayon. I can do it, move a mountain. What you did, Lord, and I will do it. And I am thirsty, you're everything to me, Jesus my Savior. I am ready for the greater thing, for the greater thing. I can do it, move a mountain. What you did, Lord, and I will do it. I am thirsty, you're everything to me, Jesus my Savior. I am ready for the greater thing, for the greater thing. Our God is bigger, is greater and stronger, more than anybody else. Bigger, is greater and stronger, more than anybody else. I am ready for the greater. Are you ready? I am ready for the greater thing. You're more than able. Now I shout it out. Your love is super. Can't contain it. I need your presence, I need your power, so come and fill me. I am ready for the greater thing, for the greater thing. Our God is bigger, is greater and stronger, more than anybody else. Bigger, is greater and stronger, more than anybody else. I am ready for the greater thing. I am ready for the greater thing. 1, 2, 3, 4. No eye has seen, no ear has heard, no mind can fully imagine. No eye has seen, no ear has heard what you have prepared for me. No eye has seen, no ear has heard, no mind can fully imagine. No eye has seen, no ear has heard what you have. One more time, all the way sing. No eye has seen, no ear has heard, no mind can fully imagine. No eye has seen, no ear has heard what you have prepared for me. No eye has seen, no ear has heard, no mind can fully imagine. No eye has seen, no ear
what you have prepared. Our God is bigger, is greater and stronger, more than anybody else. Bigger, is greater and stronger, more than anybody else. I am ready for the greater day. I am ready for the greater day. Our God is bigger, is greater and stronger, more than anybody else. Bigger, is greater and stronger, more than anybody else. I am ready for the greater day. I am ready for the greater day. Are you ready for the greater things? Are you ready for the greater things? Are you ready for the greater things? Are you ready? Gawin mo nga po, tanongin mo yung katabi mo. Are you ready for the greater things? Are you ready for the greater things? Are you ready for the greater things? Are you ready? 1, 2, 3, you got bigger, it's greater and stronger, More than anybody else. bigger, it's greater and stronger, more than anybody else. I am ready for the greater day. I am ready for the greater day. Amen. Sige po, taas po ating mga kamay natin. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you in 2024. The Lord lift up His countenance on you and your families and grant to you and yours His wonderful shalom, peace, and well-being and wholeness. In Jesus' name, and all the people said, Amen! Buksan ng Lord ang mga pintuan ng iyong pagkapala at pabor. In Jesus' name, Amen. To God be the glory.